Magandang araw sa inyo, mga kababayan kong mga Pilipino. Ito pong muli ang inyong lingkod, Danilo Greg ng Pilipinas. Oras at tinig ng katarungang pangkapaslangan. Ang aking tatalakayin sa aking pagbabalik ay nag-udyok sa aking kaisipan na ito ay akin namang ibahagi sa ating mga kababayan. Sapagkat bagamat tayo ay wala sa katungkulan, meron tayong karapatan at tungkulin na magpahayag ng ating damdamin kung ito ay may malalim na kinalaman sa kinabukasan ng ating bansa. Hindi ko na dadalhin pa sa iba-ibang usapan at pagpapaliwanag. Aking tutumbukin ng tuwid at may katapangan ang paksa na ito. At ito ay aking sasabihin ang karumihan na naganap sa Senado. Alam natin at batid natin na halos matapos na ang lupon na iginawad ng Kongreso tungkol sa mga iba't ibang suliranin sa ating bansa na sa kabuuan, isa lang ang tinutumbok, krimen sa ating bayan. Hindi pa ho ito gira, krimen. No? Krimen sa sugal, krimen sa droga, krimen sa paggamit ng mga salapi na nanggaling sa droga at mga illegal na pasugalan. Halos matapos na ang Kongreso. Batid natin na nagpapatuloy pa rin sila. Ngunit para sa akin, nagawa nila ang kanilang tungkulin. Sa lahat ng pagkakataon ay sinikap ng ating mga mambabatas sa Kongreso ang kanilang tungkulin na maganap. Ngunit, ang pakay ko ngayon sa pakikipag-usap ko sa inyo bilang isang Pilipinong mamamayan at dati rin sa pamahalaan, ay hindi ko po masarili na hindi ko maibahagi sa inyo ang aking sinasaloob tungkol sa naganap sa atin sa Senado. Ang Senado natin sa huling pagkakataon ay gumanap din ng kapareho ng ginawa ng Kongreso. Ang siyasatin ang isang paksa na kanilang inumpisahan. Ito ang digmaan sa bawal na gamot or drug war. At inimbitahan ang mga taong may kinalaman, personal na kinalaman sa lahat ng mga naganap sa ating bansa. Ang pakay ko po ay hindi para pakialaman ang lahat ng mga pinag-usapan sa Senado. Ang pakay ko po rito, yung kumukontrol sa lupon ng pagsisiyasat na naganap sa Senado. Sino ba ang kumukontrol sa kaayusan ng naganap sa Senado? Ang sabi ng dating mambabatas, na duwag daw ang mga senador. Ang sabi ng iba, tama daw ang dating presidente na ibulgar ang lahat at pati ang pag-uugali niya ay maging bulgar din, walang pinagbago. Ang sabi ng iba, hindi dapat sumali dyan yung dalawang senador na maraming puna. Pero ito po ang akin. Sana laliman nyo ang pakikinig nyo dahil hindi naman ako vlogger. Sino ang may kasalanan ng lahat ng ito? Bakit ginagawa ng Senado yun? Tungkulin nila yun. Maaari. Kaya nila ginawa yan. Nagtrabaho sila. Tungkulin nila yan. Naimbitahan ng mga tao at siya sa atin o ang tawag sa English in aid of legislation. Ganun din naman sa Kongreso, in aid of legislation. Di ba? Pareho lang sila. Pati alituntunin,
mga discipline, alituntunin, palatuntunan, pareho lang naman yan. No? Meron silang contempt, may contempt din dito. Meron sila doon dapat respetuhin. Ang nagsasalita, wag kang papasok ng papasok na ikaw ay resource person. Hindi ikaw ang usig o tagapagsiyasat. Resource person ka lang, makinig ka, sumagot ka. Ganon din naman sa Senado. Dapat ganon, di po ba? Pero, hindi po nangyari sa Senado kung mapapanood ninyo. Malayong malayo. Hindi nangyari sa Senado ang nangyari sa Kongreso. Ano yon? May respeto ang mga resource person sa Congress. Di po ba? Sumagot ka para hindi tayo humaba. Yes or no. Pero, pagdating nila doon sa Senado, yung mga nanggaling sa Kongreso resource person, nagsusumbong. Ang sabi wala na po kaming karapatan, wala na po kaming ganito, kami po ay tinuruan, kami po ay ginipit. Alam nyo, tandaan nyo ito, ang dalawang kapulungan na ito, ang Senado at Kongreso, hindi ho korte. Ano ibig ko sabihin? May mga bagay na hindi mo pwedeng i-apply sa Senado na ginagawa sa korte lang. At meron namang ginagawa sa korte lang na hindi mo dapat ginagawa sa Senado. Nakuha niyo ba? Okay. Ano yon? Sa Senado at sa Kongreso, bilang legislatura, wala kang karapatang questionin mo ang lupon kung ikaw ay resource person. Kung ano yung sinasabi, sagutin mo. Hindi ka pwedeng magreklamo. Hindi ka pwedeng mag-lecture. Unless sila ay humingi sa'yo ng lecture. Pero bihira mangyari yun. Hindi mo pwedeng turuan ng mga congressman at saka senador. Yan po ang parehong format yan, ha? Standard na procedure po yan sa dalawang houses. Naganap po lahat sa Kongreso, nakita ko. At ano yun? Respeto sa Kongreso. Bakit? Kasi pinatupad nila yung disiplina nila sa Congress. Kaya hindi sila basta-basta binabastos. Minsan nababastos, di ba? Pero walang magawa. Kahit general ka pa, kahit 5-star ka pa. Kahit dati ka pang congressman, di ba? Kapag nakikitang mali, mali. No? Okay, minsan silang mga congressman naglalaban-laban kasi alam niyo, kakampi, di ba? Pero sa totality ng pangyayari sa Congress, nakita natin ang respeto ng mga resource person. Nakita ng mamamayan sa YouTube, sa TV, sa radyo, napapakinan, na nare-respeto ng mamamayan ang Congress kasi pinatupad nila ang kanilang alituntunin na dapat galangin at dapat ipatupad, hindi basta-basta babuyan. No? Sa Senado, naganap po ba? Hindi po. Nababoy ang Senado. Ngayon, tutumbukin ko, ha. Hindi na ako makikialam kung anong usapan ng anong tawag dito. Debate nila Bato, nila Go, at saka nila Espinido. Hindi yun. Dito tayo. Sino ang utak or I would say, sino ang head? Sino ang manager? Bakit nagkaganyan? From the beginning. Si Hontiveros ba? Hindi. Hindi si Hontiveros. Di ba si Pimentel? Naku naman, Senador Coco Pimentel, ang layo mo sa tatay mo. Ha? Pinagmamalaki kang bar-top notcher, hindi ka naman babait, hindi ka naman titino dahil naging bar-top notcher ka eh. Dahil yung exam sa bar, hindi nagpapabago ng ugali ng tao, kaya kita mo. Kung pipersonalin kita parang matapang ka naman bugbog sa asabay, pero anong ginawa mo sa Senado? Pinabayaan mo. Senador ka. Ikaw ang head. Napakatalino mo. Di ba? Bakit mo pinabayaan na baboy yung bahay niyo dyan? Babae pa yun. Naku naman. Coco Pimentel. May mga kaibigan akong Pimentel, pero ang layo mo yung Pimentel sa congressman, ha? Doon sa kongreso, ha? Malumanay pero malalim pumitik. Ikaw,
Masabihin mo, nagmumura na dyan. Nababoy na ng dating presidente yung bahay ninyo. Hindi na nakatisis ang kasama niyong babae pa, ha? Ang dami niyo dyan. Nawalan kayo ng bayag. Pambihira naman kayo. Bakit natakot ba kayo dahil mamamatay tao si Duterte? Mali. Alam na sino dapat sisihin? Ikaw, Pimentel. Naging pabaya ka. Pinabayaan mong babuwi yung bahay ninyo. Ano yun? Mantakin mo, huwag daw tatanggalin doon sa transcript ang pagmumura. Ay kundi ka naman loko-loko, history yan habang buhay. Hindi korte yan na pwede mo sabihin, ilang beses mo blowjob yan. Sorry po ha, ganyan po sa korte. Makita niyo yung kaso ni Clinton. Wala doon. Tsaka pinapalabas yung mga minor de edad mo na, ha? Ganun niya sa korte. Pero sasabihin mo lahat, ilang beses mo yung ginagawa, ilang beses, anong kulay ng lunar niya sa ari niya, ganito. Talagang walang bag. Hindi korte yan, Pimentel. Mantakin mo, ilagay mo dyan, sasabihin mo. Huwag niyong tanggalin ng sinabi ng ating magaling na presidente. Anong dangit, taga-Buro ka? Sasabihin mo taga-Marikina ka, taong Mindanao ka eh. Natatakot ka dyan, kilala mo mamamatay yan si Duterte. Mamamatay rin yung matanda na yan. Naku naman, Mang Rudy, hindi na ako yung presidente. Ang bihira, binabo yung Senado. Ha? Ako? Ganun sumagot, resource person? Teka muna. Hindi pwede yan sa Congress. Ewan ko kung gagawin ng anong gagawin nila. Nakita mo, laking panga ni Abante. Ewan ko. Alam nyo, si Pimentel ang may kasalanan ng lahat ng yan. Ikaw ang head eh. Bakit mo pinabayaan? Tingnan mo. Manood ka. Matuto ka kay Barber. Yung tatay niya. Di ba? General, mayor ng Maynila. Naging siya ngayon. Maayos naman. Marunong siya magbalanse. Pag binabastos yung kapwa niya mga congressman, we cite you in contempt pag hindi ka umayos. Yan. Ginawa mo ba yan, Pimentel? Hindi mo ginawa yan. Hinayaan mo. Pambihira ka. Pati si babaeng si Hontiveros, talagang itinataas ang dangal niyo sa Senado, pinabaya. Hindi mo. Anong classical leader? Yun lang po akin, no? Ngayon, ito, ihahabol ko lang, ha? Ihahabol ko itong issue na ito. Yung sinabi ni Hontiveros, ganun po ba? Totoo po ba? Inaamin nyo na sabi ni dating presidente si Mang Rudy, sinasabi, I encourage them, the police officer, na lumaban daw para patayin sila. Ano sagot? Panoorin niyo dyan. Ang sagot ng matanda, yes, oo, umamin sa harapan ni Hontiveros, narinig ng marami yan, ha? Ang sabi ni Hontiveros, si Hontiveros hindi po criminal scientist, ha? Alam niyo mga criminal scientist kung sino? Yan po yung mga criminologists. Yan. Diyan nyo tanungin yung mga registered criminologists. O kung ikaw ay may sakit, tanungin mo yung registered physician ng PRC. Yung doktor, di ba? Pagdating sa criminal science, pagdating sa ugaling kriminal, ang tanungin nyo dyan yung mga registered criminologists. May lisensya po yan dito lang sa Pilipinas. Hindi po sasang-ayon kahit sinong criminologist ang tanungin nyo. Ha? Hindi ko sa kinakampihan si Hontiveros kasi si Hontiveros hindi naman criminal scientist, di ba? Ako, sasabihin ko na sa inyo, I consider myself as a critical criminologist. Hindi ako ordinaryong kriminalista. Yung sinabi ng dating presidente na dapat encourage nyo, talaga pong maling-mali. Maling-mali po yun. Alam nyo kung bakit? Ang pagkakaiba ng sundalo sa pulis, sa sundalo, search and destroy. Yan, pwede pang yung sinasabi mo, Mang Rudy. Sa military. Sa pulis, arrest, and then rehabilitate. Yan. Ganun po yan.
to give life. Kaya makita nyo sa mobile kaysa sa mamasa, we protect and we what? Pro-life. We are pro-life. Hindi nila pinapatay. Pero may mga ganyang kasaysay, pinapatay. Story na yan. Hindi na mawawala yan sa mga bad cops. Pero as a rule, hindi po rules yan sa law enforcement na encourage mo lumaban para patayin. Saan nyo kinuha ang theory yan? Kay Lombroso? Maling-mali po yan. Dapat nyo, paniwalaan nyo yung mga rehistrado ng PRC na criminologists. Wala pong ganyan. Ngayon. Kaya dapat magpatingin na yung sabay na sila magpatingin sa psychologist. Sinalan nyo man yun, di ba? Halos pareho na silang. So, yun po ang aking gusto lang ibigay sa inyo. Mensahe. Hindi ko na masyadong tatalakayin. Ang may kasalanan dyan, yung head ng committee. At iyan walang iba kung si Senador Coco Pimentel. Napakaduwag mo. Hinayaan mong babuyin ng Senado. Lahat kayo mawawala. Hindi kayo permanente. Kahit anong galing nyo, kahit anong talino mo. Ang Senado, matagal yan. Habang may Republika ng Pilipinas, buhay yan. Hindi inyo yan. Kaya naman lang pinagtanggol mo yan. Bahay nyo yan. Sabi ng Tiberos, tama yun. Lahat kayo mawawala. Puro naman kayo lalaos. Mawawala rin kayo Sayo sa gusto nyo, papalitan kayo. Pero yung Republika ng Pilipinas, yung Senado, yung ehekutibo, yung hidikotera, habang buhay yun. Hanggat may tao. Yan ang may-ari niyan. Bahay yan ng Republika. Hinayaan mo, Pimentel, kung ako sa'yo, kailangan ikaw ang umalis dyan. Umalis ka na dyan Wala kang kwenta, at sabi mo pang abogado ka. Wala. Di ko alam. Ba't pinabayaan mo? Nahayaan doon sa transcript? Hindi korte yan. Parang sabi, yari na nga sa ICC yan hayaan mo na yung ICC, pero sa inyo dapat, pinahihinto mo. Mr. President, di ka lang mo, may paggalang ka Mr. President, please don't do this again. Wala Tahimik ka. O sino pa? Ang dami matatapang dyan. Nasa Tulpo. Anak ng waiting kayo. Di na kayo nahiya. Babae, may bayag. Salamat po.